Supreme Court finds Badoy guilty of indirect contempt for red tagging a judge. Anyari? Anyari, guys? Ay, Diyos ko. Hindi pa nga tapos yung hearing sa sa lower house may bago na naman. Di ba bago mag-Christmas nakulong sila sa lower house because of contempt, tapos may bago na namang contempt charge. Okay, so hinanap ko yan. Hinanap ko yung kaso na yan. Medyo mahirap siya hanapin. Ang nakakatawa dito, guys, ang tagal na ng desisyon. August 15 pa pala to. August 15, 2023 pa yung desisyon. So, ibig sabihin, mga kotsero, August 15, 2023, alam na to ni Dr. Badoy. Tapos hindi siya nagsalita. Hindi siya nagkwento, guys. Bakit ganun? Kailan lang ni-release? Kanina lang ni-release. February 28, 2024. Ay, wala. Wala. Ay, wala. Lahat pumirma. Walang dissenting opinion. Concurring lahat, oh. Tapos isang naka-leave. Sinong ponente? Sinong ponente? Ayan, si Marvic Leonen. Alam na this. Anyway. Pag-usapan natin to. Wala bang DBS na magko-cover na ito? No. Wait. May question dito and I would like to address this question. Crime na ang red tagging? No. Nowhere in the decision did it say na red tagging is a crime. So hindi po. Ang kaso po ni Dr. Badoy ay hindi tungkol sa red tagging. Ito po ay tungkol sa pambabastos niya sa korte. Yon. Bakit? Kasi ang kaso niya dito is indirect contempt of court. Dahil dun sa mga pinagsasabi niya dun sa judge. Kay Judge Malagar. Nung panahon na medyo umaasa pa ako na magkakabati ang unity. O magkakaayos ang unity. Pinagtanggol natin si Dr. Badoy dito. Kasi ako naman, on a personal note, ayoko kasi sa komunista. Ayoko sa komunista. At hindi ako kakampi sa komunista kahit ano mangyari. Bago tayo magpunta sa ating topic, mga kotsero, tayo muna yung mag-shoutout sa mga ibigin natin sa Sendwave! So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagyan nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Ayan, kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yan. During this time, ang usapan nun, ang kwentuhan nun was, kapag pinagtanggol mo yung judge, pinagtatanggol mo yung mga komunista. Ganun yung usapan. Yung pagtanggol yung mga komunista na yan. Bahala kayo. So, nung pumutok tong issue na to, nung nag-file na ng kaso, kailan ba sila nag-file ng kaso? October 4, 2022. Yan, October 4, 2022. Nung nagka-file na ng kaso, medyo nandun tayo sa side ni Dr. Badoy during that time. Ngayon, I will take a more neutral stance. Bakit? Number 1, I aspire to be an officer of the court. Aspiration, hindi pangako, pangarap. At ayokong mailagay ako sa sitwasyon kung saan hindi pa ako nagbabar, disqualified na agad ako. Aspiration is the word of the day. So I will take a more neutral stance. And kilala ko si Dr. Badoy personally. As in, and this is not a criticism of Dr. Badoy, but really tingnan natin kung
yung decision ba, akma doon sa napaniwalaan natin before. Eto mga kotsero, tungkol dun sa, yun nga, sa indirect contempt na inihabla, majority ng mga makakaliwang grupo tsaka mga liberal laban kay Dr. Badoy. Kung nakakalimutan niyo na yung kwento, meron kasing judge, si Judge Marlo A. Malagar. Ayan, si Judge Malagar. Kung saan siya ay nagkaroon ng desisyon na pinapawalang sala niya ang isang petisyon ng DOJ na sa proscription ng CPP, NPA, NDF as a terrorist group. So, pinawalang sala niya 'yan. Sabi, hindi raw pwedeng sabihin sabi ng judge, hindi raw pwedeng i-proscribe ng DOJ ang CPP, NPA, NDF as a terrorist group. Which is sa atin, tayong lahat who are pro-admin during that time, sasabihin natin, bakit? Parang mali yata. Oo, parang mali yata. Tapos, nag-post si Dr. Badoy na ito yung sinabi niya. A judge straight from the bowels of communist hell. Yun yung intro. Judgment pala, a judgment. Yun yung intro niya sa kanyang post sa Facebook. Ito yun, no? A judgment straight from the bowels of communist hell. Yan. So, ito yung post niya. Tapos, mahaba yan, no? Oh. Tapos, meron pa si Kit Absalon. Ayan, mahaba yung sulat na yan. Yung kanyang post na yan. Napakahaba niyan. O yan, oh, haba, oh. So, yon. At dahil dyan, meron parang death threat. Meron parang death threat dyan. Meron pang meron pa pala dun sa LCAB. Sabi, si Direk Peter Flores Serrano, Doc Lorraine Mariti Badoy calls out Judge Marlo Malagar. She made this country the saddest country for the mothers. We are right behind you, Doc Lorraine. Just let us know what to do and we will oblige. Si Ka Eric naman may sinabi rin. Tapos, meron pang YouTube video si Kibuloy. Title, nakakahiya ka, hindi ka dapat maging judge. You're fired. Grabe. Tama. Mayroon pala mga ganito, hindi ko alam to. Ang alam ko lang yung kay yung kay Dr. Badoy lang eh. Yun lang yung alam ko, hindi ko alam may ganito pala. Si kay Ka Eric naman, sa video ni Ka Eric, sabi, sinadya niyang hindi alamin ang batas pabor sa makakaliwang grupo. Ganap dyan. Anyway, diretso na tayo sa desisyon. Bakit? Well, ito muna yung depensa ni Dr. Badoy. Puntahan natin yung depensa. First, ito yung depensa ni Dr. Badoy. Ang sabi niya, respondent points out that Judge Malagar erred in ruling that the CPP-NPA cannot be proscribed as a terrorist group as it used violence to achieve its quote-unquote noble goal. So, yun daw yung una na depensa ni Dr. Badoy. Next. Second, respondent stresses that Judge Malagar erred in declaring that political crimes were not terrorist acts and in relying on outdated sense of leniency for acts of rebellion. Yan yung depensa nila. Pangatlo, marami to, 7 to eh. Respondent states that the judge application of leniency towards the acts of the CPP-NPA because they were impelled by a single criminal intent achieving a political purpose was wrong because rebellion was not mutually exclusive with terrorism. Okay? Time big words. Fourth, respondent faults Judge Malagar for declaring that the acts alleged did not cause widespread or extraordinary fear and panic among Filipinos. Ang dami, ang haba. Sana yung pang-anim. This is the fourth. Fifth na pala. Respondent claims that Judge Malagar's conclusion that guerrilla warfare cannot constitute terrorism is wrong. Parang hirap depensahan itong mga allegations ni itong mga depensa ni Dr. Badoy. Kasi subjective to eh.
Anyway, may abogado naman siya para dyan. Sixth, she asserts that the judge's declarations contradict local and foreign jurisdictions, declaring the CPP-NPA as a terrorist organization. Okay. Parang hindi niya sinagot parang hindi nasagot yung issue ng contempt. Seventh, she argues that the judge also erred in resolving the proscription case under the Human Security Act and not the Anti-Terror Act. And finally, in relation to the seventh ground, respondent posits that the judge erred in treating the proscription case akin to declaratory relief. Declaratory relief ba to? And in any case, she should have divested herself of jurisdiction since the law vests jurisdiction to proscribe terrorist groups in the Court of Appeals. Okay. Well, totoo naman yan. Ang proscription ng terrorist groups ay nasa Court of Appeals. So, anyway. So, ito yung depensa niya. Yan yung depensa niya. Hindi ko na ano yun yan, ha? Hindi na natin masyadong pag-uusapan yan. Kasi, ano yan eh? Yan yung depensa nila eh. Diba? At yan yung sinubmit nila dun eh. O di bahala sila. Dapat dun sila magtanggol sa Supreme Court. Pwede pa naman ni to eh. MR, motion for reconsideration. Anyway. Tapos dininay din niya na hindi raw siya nagte-threaten sa buhay ni Judge Malagar. She says that the supposed threatening words, if read in their entirety, were but a hypothetical syllogism. Ay, grabe. Hypothetical syllogism, parang hyperbolic statements. May ganun pala. May ganun pala, guys. She also maintains that her social media posts were made in the exercise of her freedom of expression, a valid criticism of a public officer, thus should not be held liable for indirect contempt. Parang no? Parang dito sa grupo ng SMNI, freedom of expression covers every matter of sin. Di ba nung sa yung sa fake news, yung issue ng fake news doon sa Congress, ano sinabi nila? It's freedom of expression. Tapos dito, freedom of expression ulit. Ang problema ng mga kotsero, freedom of expression is not absolute. Meron ho tayong constitutionally protected speech. And bago nyo po masabi na freedom na isang bagay ay na yung mga sinasabi mo ay parte ng iyong freedom of expression, dapat yung sinasabi mo muna ay kabilang doon sa constitutionally protected speech. So, tingnan natin. Anong sinabi ng korte? Ito yung issues. Ito yung issues doon sa case na kailangan i-resolve. Dalawang issue lang naman. First, whether petitioners have standing or locus standi to file the urgent petition for indirect contempt against respondent. Second, whether respondent should be cited in indirect contempt of court. O bakit kailangan i-determine muna ang legal standing? Kasi kung wala kang legal standing, wala kang karapatan maghabla. Ganun lang ko kasimple yun, guys. Kung wala kang legal standing para maghabla sa korte, wala kang karapatan. Therefore, dismiss agad ang kaso. Kung wala kang pag wala kang legal standing o locus standi. Normal na yan. Ganun talaga. So usually sa mga kaso kapag nakapagbasa kayo ng mga kaso sa Supreme Court, laging yan kasama sa mga questions na kailangang i-resolve. Kung meron bang legal standing yung nagreklamo para maghabla. Kasi kailangan yung naghahabla yung mga yung nakakuha ng damage. So, yun. So, kung di ka nakakuha ng damage, o di wala kang legal standing. So, question yan. Pangalawa is yung issue na dun sa indirect contempt. Okay. Anong sagot dun sa una? Sinagot yan ng Supreme Court. Ang sabi ni Justice Leonen, merong legal standing. Oo, meron. Merong legal standing, guys. Meron. Bakit? Kasi yung petitioners ay mga abogado. At bilang abogado daw, ay meron silang oath na obey the laws of the land, protect, respect for laws and processes,
Nasa ano yan, Code of Professional Responsibility yan. So, wala, nasa oath talaga yan. As lawyers, they are not just tasked to observe and maintain the respect due to the courts, but must also ensure that other people observe the same respect, including those not in the legal profession. Uy. Uy. So may ganun, may ganun. So kailangan daw, yung mga abogado, kaya sila may legal standing, kasi ang minamaliit dito ay ang judicial system. So bilang mga abogado, responsibilidad din ng mga abogado protektahan ang ating judicial system. Which is weird kasi yung probably the same lawyers gustong papasukin ng ICC sa Pilipinas. so it's weird. But anyway, bigla lang tumabog sa isip ko. Tapos, further, as guardians of the rule of law and the indispensable partners of this court, in administering justice, lawyers must help maintain public confidence in the judiciary. A well-functioning society depends in part on a high level of trust in the legal system. To this, I agree. Agree po ako dito. Kasi mga kutsero, kung hahayaan lang ng mga abogado na ito na etong mga sinabi kung papalampasin lang ng mga abogadong ito yung mga sinabi ni Dr. Badoy laban sa isang judge, masisira ang tiwala ng tao sa ating judicial system. Kasi meron namang mga proseso para diyan . Kung hindi mo gusto yung desisyon, si DOJ, pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration. Pag hindi niya gusto yung desisyon sa motion for reconsideration, o di akyat niya sa Court of Appeals. Pag di niya gusto yung desisyon sa Court of Appeals, pwede niya akyat sa Supreme Court. Yung para siraan pa yung ating judicial system, I don't think it's part of the I don't think it's part of the job. Diba? So, anyway. So, meron daw legal standing dahil mga abogado sila. At kailangan doon lang protektahan yung, what do you call this? Yung ating judicial system. Okay. Tuloy tayo. Freedom of expression na to. Nagkukwento pa si Justice Leonin kung ano yung parang definition of terms to, guys. Mahaba to. Mahaba to. Diretso muna tayo sa ating dun sa decision. Okay. So, ito yung kanyang to. 'Di ba ang isa sa mga argumento ni Badoy tinatanggalan nyo kami ng karapatan magsalita, ng freedom of speech and expression. Ang sabi sa desisyon, the exercise of these freedoms is not absolute. Yan. So sa mga dyan, mahilig mag-chismis. Ang kalayaan yung magsalita, ang kalayaan yung mag-chismis ay hindi absolute. The realities of life in a complex society require a degree of moderation. The freedom to express one's sentiments and belief does not grant one the license to vilify in public the honor and dignity of another. So, yun yung Article 19 ng ating Civil Code. Every person in the exercise of their rights and performing their duties must act with justice, give everyone their due, and observe honesty and good faith. Ngayon, mga kutsero, dito sumablay si Dr. Badoy sa good faith. So, ito pala yung basis ng decision, Article 19. Tsaka yung mga jurisprudence pa before. Okay. Article 19. So, every person, lahat tayo, sa ating, sa paggalaw natin according sa ating mga karapatan at pagtatrabaho ng ating mga trabaho, dapat we act with justice, give everyone their due, and observe honesty and good faith. So, yun yung dito tinamaan si Dr. Badoy sa good faith. Mamaya papakita ko sa inyo.
Tapos, these rights must never threaten other equally important public interests. Ano, puro ano to eh. Freedom of expression. To properly execute this duty, okay, the judiciary must be able to decide its cases independently and without outside influence or pressure. An independent judiciary ensures the protection of democracy, peace, and order in a society. It is the vital mechanism that empowers judges to make decisions that may be unpopular but nonetheless correct. So, ibig sabihin, mga kotsero, responsibilidad daw nating lahat, tayong lahat, our duty, according to Article 19, na protektahan din ng ating hudikatura. At ang hudikatura ay dapat hindi na iimpluwensyahan ng opinyon ng mga tao sa labas na hindi naman naiintindihan kung ano yung nangyari sa kaso. Kaya nga meron tayong tinatawag na sub judice rule. Ibig sabihin, kapag ikaw may ongoing na kaso sa korte, hindi mo pwedeng ikwento yung mga napag-uusapan nyo sa loob ng korte sa press. Bakit? Kasi pag kinuwento mo yan sa press, magkakaroon ngayon ng kulay yung kaso. May impluwensyahan yung judge. Mawawalan siya ng objectivity. Baka ma-pressure ng publiko, yung tinatawag nating court of public opinion. Yung nangyari kay Judge Malagar tsaka kay Dr. Badoy, parang ganun ang nangyari. Nahusgahan yung kaso base sa public opinion na binuo ni Dr. Badoy. Yun ang nangyari. Na because of that, dahil dun sa mga sinabi ni Dr. Badoy, tinamaan ang dignidad ng mga korte. At ang kanilang abilidad na makakuha ng respeto sa kanilang trabaho. Power of contempt. Ibig sabihin, pambabastos sa korte. Okay? Indirect contempt. Pinaliwanag lang dito indirect contempt. Ito yung inihabla laban kay Dr. Badoy. Indirect contempt. Ayun yung explanation. Yan. Tapos, okay, in-explain indirect contempt. Wait lang. Hanapin pa natin yung ibang hin-highlight ko. Sige, medyo natagalan ako kasi binasa ko itong napakahabang desisyon na ito. Ayan. Okay, ito. Ang sabi, para daw malaman nila ng korte kung talagang nagkaroon ng contempt o indirect contempt at kay Judge Malagar at para malaman ang linya nito na maghihiwalay sa freedom of speech, gumamit sila ng mga test. Ano yung mga test na yon? Dalawa yon. Ito, clear and present danger test. Ibig sabihin, kapag ba ikaw ay nagsalita ng isang bagay laban sa isang tao, ito ay magdudulot ng extremely serious and the degree of imminence is extremely high for it to happen. Halimbawa, isa sa inyo, sinabi ko, ito lang, sample lang naman. Halimbawa, si Edel Toto Balduesa. Sinabi niya sa akin, si Coach Jared, sinungaling. Dapat binabaril yan eh. Pag nakita ko sa kalsada yan, babarilin ko yan. Ganun din gawin nyo. Yun. Yun yung clear and present danger test. Hindi covered yun ng, hindi yun covered ng, hindi yung protected speech. Yun yun. Kasi, merong posibilidad na mangyari yun. May posibilidad na kapag ang isang tao ay nagsalita ng ganun, merong gagawa. Yun yung clear and present danger test. Yan. Tapos, pangalawa, meron pa isa yan eh. Dangerous tendency. Yan. Provides that if the utterance tends to bring about a substantive evil, it cannot be deemed covered under the mantle of freedom of expression. So it's practically the same thing. Yung isa, yung clear and present danger, is magkukos yun ng danger sa akin na imminent, pwedeng mangyari. Yun. Yung dangerous tendency naman, yung posibilidad na mangyayari yun. So yung dalawang test na yan, ang ginamit dito sa kaso ni Dr. Badoy. Bakit? Kasi may sinabi dyan na, may sinabi sa Dr. Badoy tungkol dun sa na kapag ikaw yun nandito sa sitwasyon na to, gagawin mo ba to? Parang ganyan. Alimutan ko yung sinabi niya na yun eh. Teka nga, baka nandito. Wait.
Aha. Kasi na-red tag daw kasi nga yung judge. Na-red tag daw yung judge kasi tinawag na komunista ni Dr. Abadoy. Yung yung judge. Yun. Tapos, maraming tao dito. Maraming naniwala doon sa sinabi ni Dr. Abadoy. So, bakit siya nagkaroon ng, bakit siya na find ng guilty with indirect contempt? Iba pa yung grave threat, Edel, iba pa yung grave threat. That's a different case pa. Iba pa yung contempt. Yung contempt is pambabastos laban sa korte. Yun yung contempt. Iba pa yung grave threat. Grave threat is kapag nagbanta ka sa buhay ng tao. Or may pinagbantaan mo yung buhay o property ng isang tao. That's grave threat. Hindi rin to related sa cyber libel, Jocelyn, kasi this is directed towards the court. Iba ang hindi ito towards a person. Towards the court ito, yung decision. So, yun yung basta ang keyword is yung contempt. Yung contempt ay pambabasto sa korte, essentially. So, yun. Ayun. Anyway, tuloy tayo. Ang sinabi ng korte, ito. This court gives no merit to respondent's insistence that she did not threaten Judge Magdosa Malagar with physical harm but merely employed hypothetical syllogism to point out errors in the ruling. The precise wording of her statements does not reveal any hypothetical syllogism, especially as she pled for leniency. Ayan. Sabi, ito kasi statement na na papasok doon sa dangerous tendency rule or sa clear and present danger. Ito yung sinabi ni Dr. Abadoy. So if I kill this judge and I do so out of my political belief that all allies of the CBP-NPA must be killed because there's no difference between a member of the CBP-NPA and their friends, then please be lenient with me. Yung sinabi. Medyo to. Ayun. Yun. Yun. Parang yan parang yan yung mga statement ni Digong na kill them all. Yun, ganun yun. Nung sinabihan niya yung mga drug pusher, mga pulis na patayin yung mga drug pusher. It's something like this. Ayun. So, medyo off naman pala talaga. Off siya, off. So, tapos sabi, her posts led to multiple people to publish their comments swearing to assist her cause. May mga tutulong daw sa kanya na patayin si Malagar. Judge Malagar. If respondent truly meant no harm, she would have pacified her followers and explained that she was merely employing hypothetical syllogism. Instead, respondent continued to post scores of statements further stoking the fire. Yun. Kung tumigil na raw doon si Dr. Abadoy at sinabi niya na, hoy, wag niyong gagalawin si Judge Malagar. Example lang yan. Wag niyong gagalawin si Judge Malagar. Malamang sa malamang nakalusot siya. Kaso hindi. Nag-post pa raw siya ng napakaraming statement na parang ginagatungan pa yung iniisip ng mga tao. And mga Kochero, again, a judge is still an officer of the court. And ayun. Contempt. Kasi naman kaya ingat-ingat din, oh. Oo. Ingat-ingat din tayo sa mga pagbabatikos natin. Baka ma-Dr. Abadoy tayo. Lalo na pag officer of the court. Baka hindi ako makapag-bar bigla. An incitement to commit lawless violent actions and is likely to cause such violent action causing death or injury is not covered by the constitutional privilege of protected speech. Ayun, kaya siya na-contempt. Dahil dito. Yan, sa statement na yan. Hindi kasi siya constitutionally protected. Bakit?
Kasi nga, nakitaan ng finding na pwedeng ito ay clear and present danger tsaka may dangerous tendency. So, yun. Sinabi pa yung sa dami ng Facebook followers nyo. Respondent's post must not be treated lightly. Her statements, though unsubstantiated, kahit wala namang ebidensya, have the power to spark a deluge of assaults against the judiciary and its members. Owing to her status as an online personality with more than 166,000 Facebook followers, respondent should have observed the high standard expected of her. Yun lang. Yun lang, guys. Good luck. Yun lang. Tapos, respondent statements were beyond objective criticism of the decision but were explicit declaration that the court was personally motivated to rule in favor of the winning party. So, sinasabi dito na yung mga statements daw ni Badoy, sinasabi na may bias daw yung judge, which is true. Totoo naman. That the court of law was weaponized to inflict harm on the public and that the decision was written by private citizens connected with the CPP, NPA, NDF. Ayan. So, hindi ko na babasahin yung iba kasi Justice Leonian already made the point. Pero tingnan nyo, bait pa ng Supreme Court, oh. For her vitriolic statements and outright threats against Judge Mendoza Malagar and the judiciary, respondent is found guilty of indirect contempt and is fined 30,000 pesos. 30,000 lang. Fine. Babayaran mo lang yan sa clerk of court. With a warning that repeating the same or similar acts will lead to a more severe penalty. Yun. So, na-violate daw niya ang Section 3D ng Rules of Court. Rule 71. She is fined the amount of 30,000 pesos and warned that a repetition of the same or similar acts in the future shall merit a more severe sanction. Wala pang kulong. Wala pang kulong. Mabait pa ang Supreme Court. Mabait pa, mabait. 30,000, afford na afford niya yan. Kahit pagkalabas ng desisyon, kaya niyang bayaran yan. Paglabas niya ng court eh. No, Kenneth Reyes. Ang ang mga contempt cases, they're neither criminal nor civil. They're sui generis. Sui generis. It means it's a category of its own. So hindi siya it's neither civil, it's neither criminal. So walang yan, walang ganun yan. So yun yan, it's sui generis, it's a category of its own. Hindi siya kasama dun sa civil or criminal. Kasi Supreme Court yan eh. So parang dahil sa rules namin ganito, kami masusunod. Lang kulong. Penalty lang, 30,000. Swerte pa ni Dr. Badoy dito. Swerte pa niya. Correct, Lerma. Ang pangit lang sa record na merong ang guilty na contempt. Pangit lang nun. Habang buhay mo nang dadalhin yan. Yes, this is final and executory. Walang yan. Supreme Court na to eh. Pwede pa niya emotion for reconsideration to. Pwede naman. Tapos, I think within 5 days, pwede pa siyang mag-MR or 10 days. Yun lang. Ang tagal na nito eh. Matagal na lumabas yung decision eh. Baka baka hindi na inano to. Baka binayaran na lang to. Hindi na nila inapila. Ayun, no? August 15, 2023 pa. So, may dahilan ba si Supreme Court? Well, kung titignan natin yung facts, meron. Kung titignan natin yung facts, merong but again, for clarity's sake, para lang malinaw. This has nothing to do with red tagging.
Okay, hindi po dinefine dito ng Korte Suprema kung tama o mali ang red tagging. No, it does not. Hindi ho sinabi dito. Ang decision lang dito was purely doon sa sinabi ni Dr. Abadoy na pambabastos sa korte. That's it. Wala nang iba. That's it. Again, mga kotsero, ang contempt case, contempt, disbarment, etc. Ano yan? Sui generis. Meaning, it is a separate category all on its own. Hindi siya katulad ng civil cases, hindi siya katulad ng criminal cases. Hiwalay yun, sui generis. Ayan. So, yung mga disbarment case, contempt cases, yan. Wala ano yan, hindi yan criminal. It's neither criminal nor civil. So, ang pagkakasala niya ay hindi sa civil, hindi sa kriminal. Ang pagkakasala niya ay laban sa korte. Yun na lang, para pinakasimple. Hindi naman niya kailangan kasi na gayahin si Digong. Si Xi Digong, mga kotsero, kaya niya nasasabi yung mga ganung bagay nung presidente siya. Kasi presidente siya. Hindi siya pwedeng kasuhan kahit anong mangyari. O immunity from suit. Ang problema, ginawa nilang template si Digong sa kung paano magsalita laban sa gobyerno o laban sa mga kalaban. It won't apply to any of us. Di ba? Pwede kang bumatikos. Basta siguraduhin mo, ulitin ko lang, pwede kang bumatikos basta sigurado ka na yung ipambabatikos mo hindi makakalabag sa batas. Like libel sa criminal case. Slander, criminal case. Cyber libel is a criminal case. Kasi hindi lahat ng language, hindi lahat ng speech is protected speech. Tulad nito, another example, yung sinabi ni Dr. Abadoy, na nagpo-fall under the category of clear and present danger tsaka dangerous tendencies. Hindi siya protected speech. Walang problema bumatigos. Basta yung pagbatigos mo, gawin mong maayos. Ayun mga kotsero, so maraming pong salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating channel. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsasubscribe. No? Mabot na